Hi everyone! Welcome to O Friends Vlog. I'm sure naghihintay kayo ng aking upload kasi nga some of my viewers, some of my friends asking, bakit di ka pa nag-upload? We're waiting for the next vlog. So this is it. Eto na po yun. Nangako ko sa inyo last time na pag-uusapan natin why I left Dubai or bakit nga ba ako umalis ng Dubai. So pag-uusapan natin ang aking story based on my experience po ito. Okay, hindi ko nilalahat. So, let's start. At wag na nating patagalin pa. Baka humaba pa tong video. So, first, bakit nga ba umalis si Auntie sa Dubai? So, bakit nga po ba ako umalis sa Dubai? Unang-una is yung kanilang housing. Kasi naka-stay po kami sa partition at hindi ko po nagustuhan yung setup ng pamumuhay or papaano mag-stay sa partition. Hindi ko po kinaya mga momster. So, isa yan sa reason. Kung kaya mong manirahan sa partition, ganon-ganon. At kung may budget ka, huwag ka na sa partition, mag-apartment ka na lang. Okay? Dinala ko na yung baby doon sa loob kasi nga, ayan, nag-iingay-ingay siya. So, i-continue ko na lang yung video alone. Second is yung transportation. So, bago kayo magsalita dyan, oh, ang ganda-ganda ng mga transportation sa Dubai. Pero wait, again, based on my experience, okay? Transportation sa Dubai na na-experience ko, yung metro. Yung metro nila mabilis naman po. Pero, maglalagay ako ng clip dito. Siksikan din po ang kanilang metro. Ang akala ko dati is so ganda, mabango, alam mo yun. Sorry sa maganda at mabango. Maganda naman talaga, pero yun nga lang, sobrang siksikan at karamihan hindi gentleman ang mga tao na nakakasabay ko. Nakala ko, nakaalis na ako sa Pilipinas sa style ng MRT doon, pero pagdating ko sa Dubai is siksikan din pala ang kanilang metro. And then, meron silang car lift. Hindi ko na nalaman yung car lift. At ayoko din kasi mag-taxi. Arte-arte ko kung magta-taxi ako kasi napakamahal ng taxi doon. Siguro, sa pag-stay ko sa Dubai, siguro 2 beses or 3 beses lang akong nakaranas ng taxi doon. Yung kanilang weather. Of course, alam niyo naman, Dubai, Middle East, Dubai, napakainit. Yes po, hindi ko rin kinaya ang init sa Dubai. Lagi po ako nagkakasakit at lagi po akong nahihilo and sumasakit po ang aking ulo. So, hindi ka sanay sa init. Good luck kasi po ako is ganun yung nangyayari sa akin araw-araw. And then, salary. Yung aking salary sa work is 4,500 which is malaki na yan sa iba ha. Kasi yung iba ang offer lang is 2,500, 3,000. Sa akin is malaki na yung 4,500. Pero, para sa akin maliit yan. Okay? Kasi ang pinag-uusapan dito is ako. Okay? Yung story ko. So sa akin, yung 4,500 is napakaliit. Kasi po ako ay isang magastos na tao. May binabayaran ako sa Pilipinas, meron akong gusto kong bilhin na ganito, mahilig din akong kumain, and then yung salary ko is not enough, at kinumpare ko rin siya sa salary ko sa Cambodia, at salary ko sa Dubai is parang mas mataas pa rin yung sa Cambodia. Akala ko Dubai ang magpapayaman sa akin. So, harap na country ko lang siya, pero nung na-try ko na is hindi rin pala. Ganda lang talaga ang Dubai kung gusto mong mag-travel. Pero kung gusto mong mag-work, pag-isipan mong mabuti. Pero sa ating mga kababayan na talagang hangad magtrabaho sa Dubai, go for it. Kung kakayanin mo talaga. Okay. So, next is my workloads. Yung workloads ko sa umpisa is okay. Like, sabi lang sa akin kung ano lang yung nakalagay sa kontrata mo, yun lang gagawin mo. And then, dumadating yung araw na inuutusan na ako na magpunta sa ganito. Hindi sa nagre-reklamo ako. Ang ganda po ng trabaho ko doon. Thank you kay God at binigyan ako ng ganong trabaho. Nag-apply ako doon na wala akong experience. So, hindi po ako sa nagre-reklamo. Pero syempre, alam mo sa sarili mo yon na nasusobrahan na sila. Kasi yung trabaho ko is a hostess. Pwede ako magtrabaho as a waitress, ganon. Pero dumadating sa point na nagtatrabaho din ako sa bar. Nagtatrabaho ako sa kitchen. Is nasasobrahan na sila. And then, yung overtime, minsan hindi sila nagbabayad ng overtime. So, ayoko nang palakihin pa, basta isa na rin yon sa reason. So,
Ang next ko is yung work-life balance. Sa Dubai, sobrang ganda mamasyal. Alam mo yun, nandun lahat ng temptation. So, pagdating sa Dubai, yung work-life balance ko, biglang hindi na nababalance talaga. As in, pag day off, ayaw ko na mag-off kasi one off lang po ako. And then, parang gusto ko na lang magpahinga kasi sobrang sakit nga ng paa ko. Ang pang-7 natin is, I'm not happy anymore. Hindi na ako masaya sa aking mga ginagawa. Yung sabi ko, ginagawa ko na lang to kasi para sa pangarap, nandito na ako sa Dubai, tapusin na natin to, ganun, tapusin ko yung kontrata. And then, yung last, may magandang opportunity na dumating sa amin ng partner ko. May magandang offer na naghihintay sa amin, 2, sa isang company lang. So, grinab namin yung opportunity at lumipad kami ng other country. So, download din po pala ako ng Spendi para matrack ko yung aking mga expenses kasi wala po talaga akong naiipon sa Dubai. So, I think isa rin yan sa reason kung bakit hindi ko nabetan sa Dubai. At lagi din po ako nagkakasakit. Baka ipakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nangyari sa Dubai. So, again, bye-bye. Masyado nang mahaba itong pag-uusap natin. So, I think we are done to our vlog kasi meron na tayong chiki boom boom na kasama dito. And thank you so much once again for watching my vlog for today. And see you again to my next vlog. Bye! Say bye-bye to them!